Hi guys, magandang araw po. Ngayon po ay share ko po sa inyo yung aking tips para po sa pagpili ng ating Betamax or dugo. Ayan guys, bago po tayo mag-umpisa, baka pwede po ako makahingi sa inyo ng pabor. Kung nagustuhan niyo po ang video ko, maaari niyo pong i-like, i-share at paki-subscribe po yung aking YouTube channel guys. At nawa po hindi po may skip yung ads. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. 900 na natira. Tuto yung karne mo? Sabi mo 2,000 lang. Kung tuto yan, di mahigit sa ano yan. Mga kanegosyo, yung dugo po na yan na hinihiwa ko, yan po yung pinaka-perfect na dugo na pipiliin natin. Yan po yung magandang klaseng dugo. Ganyan po yung ating pipiliin. Pag pinisil po natin siya, malambot at hindi siya matigas. Tuto yun. Adi, ano yan? Nasa 12 kilos. Wala na akong pera. Tuto yan? Wala ka topon mo dinara ko. Ang porto. Ang porto. Ano yun? Porto nga yun. Porto 7, Porto 50. Kasama yung panggas. Kasi 4-1 yung nasa ano eh. Diangkat mo ba ito? Oo. Ito guys, ito po yung dugo na hindi po talaga maiwasan. May maibibigay yung aming suki na medyo matigas. Ayan, ito po yung ating iwasan na bilhin, yung ganitong klaseng dugo guys. Pero ngayon po wala po tayong choice, siguro wala na pong iba. Ganyan po yung itsura niya pagka matigas po yung dugo. Ayan po siya oh. Ito po yung klaseng ganito po, itong klase na to, ito po yung mabilis mabiak pag tinuhog namin. Kaya ang technique ko po dito or diskarte ko po dito, habang mainit-init pa po siya ng konti, kailangan tuhugin na po natin pagka ganito po yung dugo na mabibili natin. Kung hindi po talaga maiiwasan, tuhugin na po natin siyang maigi, medyo mainit pa, para pag medyo mainit po siya kasi guys, hindi siya matigas. Kaya yun po yung technique or tips na maibibigay ko sa inyo kung makakabili po kayo at hindi po maiwasan na makabili po kayo ng dugo na medyo matigas. Ayan po yung ginagawa kong pag-cut. Oo na ito? Sa apat na bloke po, isa lang po yung hindi maayos na dugo na nabili ng aking mister. Ayun, nahulog na. Hindi maayos na dugo na nabili ng aking mister. Ito guys, kahit ganito po yung kulay niya, pero malambot po siya guys. So ayan, inulit ko po, may video na po ako nito. Pag namili po tayo ng dugo, bumili tayo ng dugo, pisilin po natin na medyo malambot siya or ano siya, yung nagbabounce yung lambot niya. Yan po. Ayan yung itsura niya pag malambot po yung nabili natin na dugo. At yung mga ganitong klaseng dugo po, masarap din po siya pag malambot kasi smooth po siyang kainin. Pagka yung matigas po yung ating nabibiling dugo, magaspang siyang kainin para po tayong kumain ng anong tawag niyan? Sagapsap sa Bisaya. Kumbaga para tayong kumain ng sapal. Yun guys, para tayong kumain ng sapal pagka matigas po yung dugo na nabili natin. Kadalasan po nagagawa namin dito sa 4 na bloke. Kulang-kulang 100 sticks. Nasa 92 sticks or tuhog na Betamax yung magagawa namin. 6 pesos po yung aming bentahan sa aming Betamax.
check nyo po yung aking YouTube channel. May video po ako kung paano po magluto ng Betamax or dugo na nanunuot po yung kanyang lasa, guys. Kasi ito, guys, ay niluluto ko pa po. Nipisan ko lang po yung ating paghiwa kasi po kadalasan po ng aming mga customer hinahanap po nila yung manipis na dugo. Yung manipis, ayaw nila ng makapal na pagkahiwa. Ang ginagawa ko po, manipis siya na malapad. Yan po, ito po yung sample ko, bibigay ko sa inyo. Ayan, manipis siya na malapad. At kailangan yung stick na gagamitin natin dito ay manipis din po na hindi naman siya na yung nalulutay, manipis din siya na matibay. Kailangan manipis siya na matibay. Kasi pag gamitan po natin yan na makapal, mabibiak po yung dugo. Mabibiak siya. Ang ginagawa ko, guys, sa dugo, pag tinutuhog ko po ng ganyan, dalawang malaki, isang maliit, ganyan po, sa dulo yung maliit, dalawang malaki. Kaya naghihiwa din po ako ng maliliit para sa dulo. Gasan muna natin ito mo. Ito na po, guys, yung ating natuhog na Betamax or dugo. Ito po ay lulutuin ko pa po. Ayan na yung itsura niya. Ito, ganito kadami yung ating 4 na bloke na dugo pag natuhog na natin. Pagpasensya nyo po yung aming kapitbahay, may nagbabarena po kasi dito. Kaya maingay po. Ayan, pasensya na po kayo sa ingay ng ating background. Ayan. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel Latitude TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po ay update lang po sa aming mga ginagawa sa aming ihaw-ihaw. Happy Friday po pala sa inyong lahat. Happy weekend po sa ating lahat. Ayan guys, ito po yung aming ginagawa. Yan po, papakita ko po sa inyo yung aming ginagawa po ngayong araw na to. Ngayong araw po na to pala ay nandito yung aking dalawang anak kasi wala silang pasok sa school, yung aking bunso at saka yung aking panganay. Yung aking bunso po ay ayan, gumagawa na ng isaw. Andun sa aming maliit na taas, ayan, sa aming maliit, meron po kasi kaming maliit na second floor. Yan, pagpasensya niyo po yung aking itsura, napakalaki ng ating mukha. Pagpasensya niyo po at pagtyagan niyo po yung aking malaking mukha, guys. And tinali ko po yung aking buhok. Kasi yan po yung aking ginagawa pag nagagawa kami ng mga ganito. Tinatali ko po yung aking buhok para maiwasan po natin yung paglalaglag ng aking buhok dun sa ating mga ginagawang pagkain. Basta yan, medyo para tayong ano. Kasi naglagay po ako ng aloe vera sa aking buhok, guys, kasi manipis na. Kaya naglalagay po ako ng aloe vera tapos tinali ko. Yan po, by the way po, or ayan po, ganun. Ipapakita ko po sa inyo yung aking nagawa na. Yung iba po ay nagawa ko na po, guys. Kanegosyo, ito po yung aking na-slice na dugo na kanina pinakita ko sa inyo. Ayan siya. Tapos ito yung ating mga ginagamit na stick, pampalasa. Meron din po akong atsuete. Ito po ay ginagamit ko para sa ating tenga, pampakulay at saka sa ating bulaklak ng baboy. Yan, meron din po akong food color. Tapos, yan yung ulo, lulutuin ko pa po ito. Nahugasan na ng aking anak. Tapos yung namin yung aking panganay, siya yung nagugas nito. Tapos ito po yung ating tenga na nalaga ko na, malambot na siya, na pressure cooker ko na po ito, guys. Ayan, palalamig-lamigin lang natin ng konti at pwede na po natin yung hiwain. Meron din po tayong ditong atay. Yan, huhugasan ko pa po ito, yung ating atay ng baboy, 1.5 kilo. Yung ating chicharon bulaklak, hugasan ko pa rin po at lulutuin pa natin. Samantalang yung aking mister naman po ay ito na po. Nagtutuhog na po siya ng ating pork barbecue or ng ating pork laman. Yan na po siya, guys, natimplahan na niya, na marinate na. At siya po, ito po yung nakatoka sa aking mister. Siya po yung gumagawa nito. Siya naghihiwa, siya na rin nagtitimpla. Dahil ayun po, na alam na po niya yung pagtitimpla nito. Yan po, dito po nakalagay kasi po ito po 10 kilos lang. Ito po ay halagang 200
2 kilos kasi ito po ay halagang 2,200 lang po ito. Ngayon kasi wala po kaming order ngayon. Ito po yung kadalasang dami ng aming ginagawang pork barbecue guys pagka ganitong araw, ordinary days. Bukas po ang marami namin. Ngayon po ay, ito po ay 10 kilos lang. 2,200 ang kilo po ng bili. Ulitin ko po, ngayon po ulit ay ang kilo na nakuha or nabili ng aking mister sa aming suki ay 235 ang per kilo. Tapos, ayan guys. Tapos yung ating, ayan yung aking ito po yung purpose guys. Kung bakit bumili ako nung papakita ko lang sa inyo. Ito po, kasi po, ito po yung aming salukat. Lagayan ng aming mga naihaw na. Ito po yung sapin, yung ating sandok sa suka. Ito po yung lagay. Ito po yung nabili namin sa last video ko po. Pinakita ko sa inyo na tray. Yan po, yung sasalukan kasi po. Tapos may strainer. Kasi pag idiretso po natin yan, magkakalat po. Kaya po bumili ako noon. Itong tray na to. Ito po yung purpose ng tray na binili namin. Kulay black. Para po masahod yung katas ng ating mga naiihaw. Kasi nagkakatas po yun siya guys. Ito na siya. Yung aming sapin at saka yung lagayan ng aming mga naihaw na ng mga barbecue. Guys, akyat po tayo dito sa aming taas. Nandito po yung aking bunso. Pagpasensya nyo po, maliit lang po talaga yung aming bahay. Ayan yung aking bunso. Siya yung gumagawa ng aming ng isaw. Ayan po talaga yung nakatoka sa kanya. Siya yung gumagawa ng isaw at yung aking panganay naman, masarap ang buhay. Ayan po siya guys. Wala siyang pasok ngayon. Ayan siya guys. Mamaya po aakyat po yan siya sa taas. At siya po yung magbabantay or silang dalawa ng aking mister ang magbabantay doon sa aming pwesto. Yan, hindi maganda yung ating panahon guys. Yan, makulimlim against the light. Hindi maganda yung parang uulan yung ating weather. Tapos ayan yung aking bunso. Hi ka bunso. Konti lang yung aking mabait na bunso. Yan, nahihiya siya sa camera. Ate Bea. Hi ka Ate Bea. Nakatalikod. Ate Bea, tingin dito. Tingin lang saglit. Hello. Ayan po yung aking nagsi-cellphone yung aking panganay. Yun yung aking bunso. Ayan yung toka po nila. Yung bunso ko, ito po yung nagtutuhog ng isaw. Tapos pagkatapos namin umakyat doon sa pwesto namin, siya po yung naglilinis kasi makalat po yun. Siya yung naglilinis doon sa aming bahay. Baliktad po guys, diba? Tapos yung aming ate, yan yung katuwang ng aking mister doon sa pag-iihaw-ihaw. Siya yung magsusukli, magbibigay sa aming mga customer. Ayan. Ayan guys, yung ayun lang po yung update ko sa inyo sa araw na ito. Ulitin ko po, happy weekend po sa inyong lahat. Ayan yung aking mister, nagtutuhog-tuhog. I-end ko na po yung vlog na ito. At nawa po, ma-like nyo po yung aking video and share po, paki-comment na rin po dyan sa baba. At check nyo na rin po yung aking YouTube channel. Sinishare ko po sa inyo lahat yung tungkol po sa aming ginagawang barbecue or sa aming pangkabuhayan. Ito po guys, yung aming bread and butter, yung aming pag-iihaw-ihaw. Sinishare ko po sa inyo yung mga idea kung paano po mag-iihaw-ihaw guys. Ayan. Kung nagustuhan nyo po ang video ko sa araw na ito, maaari nyo pong please subscribe po. Salamat po sa inyong lahat. At shoutout po sa inyong lahat, sa akin pong mga silent viewers, sa mga nanonood at lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming thank you po sa inyong lahat. Yan po. God bless po sa ating lahat and nawa po'y pagpapalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pagninegosyo. Ayan. Thank you for watching and bye po.